general community quarantine, pero as per the directives ng ating provincial government, ang buong probinsya po ng Bulacan ay hindi pa rin po pinapayagang magkaroon ng mga pagtitipon sa mga simbahan, kaya naman po, tuloy-tuloy ang ating online worship services. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating leksyonaryo ang Trinity Sunday, kaya sa ilang sandali lamang po ay samahan natin si Reverend Danilo Clavio sa ating mensahe ngayong linggo na ito. Bago po tayo magsimula, nais po naming malaman ninyo na ang ilan po sa ating mga regular na gawain ay atin pong itutuloy sa pamamagitan ng iba't ibang digital platforms. To be updated, don't forget po na i-like ang Taal UMC Communications at ang YouTube channel ng Taal UMC. Simula po sa June 14, 2020, tuwing linggo ng alas 10 ng umaga, magkakaroon na po tayo ng Adult Sunday School sa Facebook Messenger sa pangunguna ni Reverend Danilo Clavio. Mangyari pong maghintay tayo ng announcements kung paano po kayo makakasali sa lingguhang aralin na ito. Ang mga kabataan naman po ay regular na ring nagsasagawa ng kanilang care group sa pamamagitan ng Zoom sa pangunguna naman ni Pastor Ryan Carpio tuwing Biyernes alas 3 ng hapon. Good news din po sa ating mga kids! Magsisimula na po tayo bukas ng ating online Vacation Church School. Ang ating pong schedule ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga para po sa ating mga nursery students, 11 a.m. naman po para sa mga younger elementary, at 2 p.m. para sa older elementary. Ito po ay sa pamamagitan ng Facebook Messenger na pangungunahan po ng inyong lingkod si Teacher Shara at ng ating UMYF President na si Teacher Angelica. May ipinamimigay rin po tayong mga VCS workbook para maging mas exciting ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And speaking po of pag-aaral, nagsisimula na po ang enrollment ng ating paaralan, ang Friends of Jesus Christian School, para sa school year 2020-2021, para sa mga online, modular at blended programs. Para po sa mga nais mag-inquire or mag-enroll, visit facebook.com at Friends of Jesus Christian School. And finally, sa mga nais pong magbigay ng kanilang tithes and offering through online banking, nandito po ang bank accounts na pwede ninyong magamit. Pagkatapos ninyong mag-deposit, mag-send lamang ng message sa ating secretary na si Kaiko o kaya naman ang Taal UMC Communications. Para naman po sa mga walang online banking, nandito po ang mga tao na maaari ninyong kontakin para pick upin ang inyong mga tithes. Let me just encourage you with this verse, Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Kaya po, as we give today, alalahanin po natin, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating kailangan dahil mahal niya tayo. And now, church, let us worship the Lord. Samahan po natin ang Taal UMC worship team sa pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay muling magkakasama sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Ang ating Diyos na ating pinananampalatayanan ay Diyos na para sa Kanya ang lahat ay kaya niyang magawa. Nothing is impossible with Him. Sa umaga pong ito ay kinikilala po natin ang ating ipinagdiriwang ay tinatawag pong Trinity Sunday. Ating kinikilala ang tatlong persona, ang tatlong kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ang ating pong talata ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, talatang 16 hanggang talatang 20. Sa tatlong kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos, kinikilala natin siya una bilang isang dakilang tagapagkaloob, the giver. Siya ang naglikha at nagkaloob ng lahat ng bagay. Mula po doon sa ating talata ay ating mapapansin ang ating pagpapahayag ng pagpupuri ng pagkapasalamat. At bilang Diyos na may likha at pinagmumulan ng lahat ng bagay, dapat natin siyang pasalamatan, dapat natin siyang papurihan. Kaya nga po, meron tayong pinaniniwalaan, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Atin pong kinikilala ang Diyos na siya bilang pinagmumula ng lahat ng bagay, mapalad siya sapagkat siya na pinagmumula ng lahat ng bagay, karapat dapat papurihan, karapat dapat pasalamatan. Una, inuulit ko mga magulang at mga kapatid, ang ating Diyos Ama, ang dakilang tagapaglikha. Our God is a giver God. Pangalawa po, ang ating Panginoong Hesukristo. Kinikilala natin siya bilang isang dakilang kaloob nagmula sa Diyos. Kaya po ang sabi, the giver, our Father, and second, the gift, Jesus Himself. Siya yung dakilang kaloob na siyang pumarito na nagtataglay ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang tatlong bahagi na tungkulin na kanyang ginagampanan na tinatawag na three offices, ang sinasabing bilang hari, bilang saserdote, bilang propeta. Sa iba't ibang kapahayagan at tungkulin na kanyang ginampanan, makikita po natin ang taglay niyang kapangyarihan. Walang iba na pwedeng magpakababa na siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat ay bumaba dito sa lupa upang ipahayag ang isang dakilang kapangyarihan ng pagpapakumbaba, ng pagsunod at patuloy na pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama. Taglay niya ang kapangyarihan. Siya bilang hari
Pangalawa, bilang saserdote. Bilang saserdote, gusto niya na siya ay patuloy na maglingkod. At sa kanyang paglilingkod, nagsilbing halimbawa, siya tumawag ng mga alagad upang mangaral, upang magpahayag ng kanyang pananagutan, ng kanyang tungkulin. Bilang saserdote, kinikilala natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na sa kanyang pagiging saserdote, nagtataglay siya ng kapangyarihan. Kaya nga sinabi ni Juan Bautista, bakit po ako ang magbabautismo sa inyo? Kayo po ang higit na karapat-dapat. Siya ang saserdote, ang dakilang pari na magbabautismo upang maging daan ng ating buhay tungo sa pagiging anak ng Diyos. Sa pangatlong tungkulin na ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang propeta. At bilang isang propeta, nagpapahayag siya ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na kung paano tayo ay magkakaroon ng isang buhay na walang hanggan. Bilang isang propeta, kanyang ipinapahayag na sa maraming mga taong nagbibigay ng hindi mabuting kapahayagan ng kanilang pagiging tao. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, lumapit kayo sa akin, kayo'y humingi ng kapatawaran, iwanan ng inyong mga kasalanan, at magbigay ng sarili sa Diyos. Mga magulang at mga kapatid, ang daan, ang dakilang kaloob upang ating maipahayag ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Panghuli, sa tatlong persona doon sa Trinity ay sinasabing, first, the giver, the gift, and the guard. Bilang isang walang hanggang kapangyarihan na sumasa atin ang nagsabi na paparito upang laging gumabay at magbigay sa atin ng isang kapangyarihan. Kaya nga sabi, He dwelt among us to give fire, to give power. Mga magulang at mga kapatid, ang apoy, kapahayagan ng kapangyarihan ng ating Diyos na sumasa atin. Siya'y nasa ating lahat. Sa lahat ng panahon ay nagnanais na manguna sa ating buhay. Ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos. Mayroong makapangyarihang Diyos Ama na nagkaloob ng lahat ng bagay. Mayroong tanging kaloob upang muli ay ilapit tayo sa Kanya. At mayroong isang kapangyarihan upang tayo manatili sa Kanyang banal na presensya. Sumating lahat ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Manatili tayo sa pag-asa ng Diyos na ating kinikilala. Hindi man natin nakikita, pero sa iba't ibang kapahayagan ay kumikilos siya sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame,
but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Tayo po ay magpatuloy, mga magulang at mga kapatid, sapagkat unang linggo ng buwan ng Hunyo, atin pong patuloy na kilalanin ang biyaya at pagkapala ng Diyos na sa Kanyang pag-aalay ng Kanyang sarili ay naroon ang ating pagkilala bilang isang iglesia na ating alalahanin ang Kanyang pagliligtas sa atin. Na ang Kanyang pagliligtas sa atin ay kinikilala nating isang biyaya, isang pagpapala, isang kapahayagan ng pag-ibig. Samantalang tayo po ay tumatanggap ng maraming pagpapala, maraming biyaya na nilikha ng Diyos, atin pong ipagpasalamat sa Kanya ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kapangyarihan upang patuloy tayong may taglay na pag-asa at lakas sa sanlibutang ito. Tanggapin natin, sa bawat tahanan na ating kinabibilangan ay ating angkinin ang mga pagpapala. Sa bawat hapag ay ating kilalanin ang kabutihan at kasapatan ng Diyos upang ito ay magbigay sa atin ng higit na pag-asa na ang Diyos ay maibigin. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, sa mga sandali pong ito ay aming kinikilala ang iyong masaganang pagpapala.
Na samantalang kami ay nagkasama-sama sa bawat tahanan na aming kinabibilangan, hindi po isang beses lamang, hindi po 2 beses lamang, hindi po 3 beses lamang, nagsasalo-salo kami upang tanggapin ang kasaganaan ng iyong biyaya. Ito'y mga material na bagay na pagkain ng aming lupang katawan. Subalit meron kaming higit na kinikilala na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nananatiling nagkakaloob sa amin ng buhay. Meron mang nangyayari na hindi mabuti sa aming kapaligiran, hindi namin nakikita kung sino at paano namin ito malalagpasan. Meron din naman kaming makapangyarihan at higit sa kasaganaan ang walang hanggang biyaya na nagmumula sa iyo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga sarili. Sa iyo po namin itinatalaga ang aming mga buhay. Patuloy po kaming iyong pangunahan. Patuloy mo po kaming pagpalain. Dakila po naming Diyos. Salamat po sapagkat meron man kaming bahabahagdan, unti-unti na malayang pagkilos. Sana po patuloy mo pa rin po kaming ingatan. Patuloy mo rin po kaming bigyan ng lakas ng loob, mabuting kaisipan na maingatan namin ang aming mga sarili, maingatan namin ang kalagayan ng aming kapwa, maingatan namin ang kapaligiran na aming kinabibilangan. Tulungan mo po kami, dakila po naming Diyos. Patuloy na pahalagahan namin ang buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Ibigay mo ka sa amin ang sapat na damdamin at kaisipan doon sa gusto naming gawin na hindi namin may sa katuparan, doon sa dako na gusto naming mapuntahan na hindi namin may sa gawa. Nawa po aming Panginoon, bigyan mo kami ng panatag, higit na puspos ng pag-asa na sa takdang panahon, muli ay mararanasan namin ang panibagong sigla. Kaya po, umaasong kami doon sa tinatawag na new normal. Nawa po, dakila po namin Diyos, maka-adapt kami, makapagpatuloy kami ng buhay ayon sa panibagong mga pamantayan, panibagong pamamaraan. Kaya po aming Panginoon, katulad po sa aming pagsamba, hindi po kami magkaroon pa ng panahon ng pagkasama-sama dahil sa mga limitasyon, dahil sa mga bagay na aming pinag-iingatan. Nawa po, sa bawat tahanan at lugar na aming kinaroroonan, kami ay iyong pangunahan at pagpalain. Ito po ang aming hiling. Ito po ang aming pag-asa sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, sa bawat lugar, sa bawat panahon na ating kinabibilangan, mamalagi po sa bawat isa sa atin ang walang hanggang biyaya at kapangyarihan ng Diyos na patuloy na magpala, patuloy na magkaloob ng maraming mga biyaya. Ingatan tayo ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Tanglawan tayo ng Kanyang walang hanggang pag-ibig na tayo'y gamitin niya na makapagpadama rin ng pag-ibig. Na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa ating lahat, mabuhay tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.